Pati natin si Attorney Vic Rodriguez, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Lakay. Magandang umaga, Sister El. Magandang umaga sa lahat ng nakasubaybay sa iyong programa. At maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin ngayong araw. Long time no see. Huli namin interview sa inyo. Nakakampanya pa ang Presidente Marcos. Presidential interview na tayo. And that was the last time that I was here, 3 years ago. Ayun, 3 years ago na pala yun. Kasi nagpa-selfie pa ako nun kaya attorney. Siyempre, leader president. Ang korupsyon na Lakay. At hindi rin pwedeng kaya tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ating ilalabas yung mga naman ninyo kung paano sinanaula yung proseso ng pagpasa ng tamang budget. At kahapon ay naglabas ng kautusan ng ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Kasama ka pala sa Supreme Court kahapon, ano? Hindi kahapon. Nung Mga nakaraan na tayo. 3 weeks ago pa. Sinampahan namin ng petition for certiorari and prohibition para ideklarang null and void at invalid at unconstitutional itong 2025 budget dahil 4 yung aming grounds na binanggit doon. Ayan, napabalikan natin yung budget na yan. Kay Giselle muna. Yes, babalikan natin yan. At marami pa tayo mga katanungan kay Attorney Vic. Pero ito, Attorney, ang isa sa ating mga kababayan ay meron pong katanungan bilang tumatakbo RH 15. Giselle Ricaport. Giselle, sino ang kasama natin ngayon at nasaan kayong area? Giselle. Sakay ng jeep. Sige, kuya, pasagutin natin si Attorney Vic. Dalawang tanong niya, Attorney Vic. Kung kayo ay maging senador, ano ang may tutulong niyo sa transport sector? At pangalawa, yung paano ma-resolve ang problema sa parating tumataas na presyo na langis. Maraming salamat at tungkol po doon sa Jeepney Modernization Program, dapat to, yan ay dapat pagtuunan talaga. Hindi ako naniniwala dito sa AKAP at AIX itong ayuda. Maling ayuda ito Ang tagal lang humihingi ng tulong at saklolo ng ating mga Jeepney Operators and Drivers Association. Sinasabi nila hindi nila kayang mag-corporatize o pumasok dyan sa privatization at modernization ng ating jeepneys. Instead na bigyan mo ng political ayuda AKAP or AIX, yung mga tao ng politiko, ilipat sana natin dito sa Jeepney Modernization Program. Ang kulang nila ay kapital We've been spending billions, hundreds of billions of pesos dito sa walang katuturang AKAP at AIX. Bakit hindi natin tulungan instead yung modernization ng jeepneys? Itong mga taong ito, ayaw nito ng AKAP at AIX. Ang gusto nito, hanap buhay, negosyo dahil may dignidad at self-respect itong ating mga kasamahang jeepney drivers. Yung bilyong-bilyong pisong ibinibigay sa AKAP at AIX, mag-pilot area tayo, Lakay, dito sa Metro Manila. Humanap ka ng kooperatiba o grupo ng Jeepney Operators Drivers Association. Pahiramin mo ng kapital. Yan masusukat mo, measurable yan. Makikita mo kung natututo na silang mag-manage ng kanilang kooperatiba o korporasyon. Makikita mo kung nagbabayad ba sila ng utang nila sa gobyerno at a very, very low monthly amortization na walang interest. Hindi nila pwedeng sabihin walang pera gobyerno. Puning daang bilyong piso sa ayuda at AKAP sa AIX. Bakit yan tinatapon yun? Itong mga humihingi ng tulong na tulungan silang magkaroon ng kapital for modernization, hindi natin tulungan. Yan ang aking gagawin bilang senador ninyo. Pagtungkol naman doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, I have to admit at pasensya ka na doon sa ating nagtanong kanina, sasabihin ko lamang sa iyong totoo, wala tayo talagang kalaban-laban dyan sa presyo ng petrolyo. Dahil wala naman tayong production at tayo ay heavily dependent on imported petroleum products. Subalit, babalik na naman tayo dito sa korupsyon ng AKAP at AIX. Bakit hindi natin bigyan ng targeted ayuda or approach itong mga magsasaka, itong mangingisda at miyembro ng transport sector? Bigyan natin sila ng, i-convert natin yung ginagawa nilang ayuda ng AKAP at AIX, bigyan natin ng subsidy, a limited period of subsidy in terms of time
itong mga nasa industriya ng transportation, agriculture, and fisheries. Para nang sa ganoon, makompensate nila yung lugi nila. Just weekly ngayon, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Wala nang kinikita ito. Ito ang dapat pinagtutuunan ng pansin ng Marcos administration. Kung paano mapagaang ang buhay ng ating mahihirap at patuloy na naghihirap na kababayan. Hindi itong AKAP, hindi itong AIX, hindi yung political persecution laban sa mga non-political critic or dissenters. Sabi nga, ayuda Republic. Anyway, Kuya, ayan. May follow-up question pa ba, Giselle? Ano pa ni Kuya? Ayan, narinig po ninyo Kuya ang paliwanag ni Atty. Vic Rodriguez. Si Tatay sa Atty. Vic. Maraming salamat ulit sa iyo, Kuya. Tama yon, dapat nang revisahin. At siguro kung kinakailangan amendahan yung oil deregulation law. Balit, yun nga, sa ngayon, para matugunan natin itong kakulangan ng kita ng ating mga jeepney operators and drivers, lagyan natin ng targeted subsidy. Bigyan natin sila ng subsidy na kahit paano mabawasan yung kanilang pang-araw-araw na issue pagdating sa petrolyo o kaya dyan sa paggamit ng crudo. And I believe pag binigyan natin sila yung sektor na ito ng targeted subsidy, makikinabang pati mananakay. Hindi na tataas yung presyo ng pamasahe. Hindi na kinakailangan itaas kasi hindi na nanggagaling sa bulsa ng ating mga operators and drivers. Instead, ulitin ko instead na yung walang katuturang AKAP at AIX, dito natin bigyan, tulungan natin yung ating mga nasa transport sector, yung ating mga magsasaka at yung mangingisda. Yan ang bigyan natin ng totoong ayuda, hindi political vote buying na ayuda. Okay. Kuya. Si Kuya Salillo, may okay na ba, Giselle? Okay na, Giselle. Maraming salamat. Sige, mukhang ganado si Tatay Si Salillo. Kuya. Okay, huling last. Agree ako ron na nagawa naman na yan. I think noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay nagkaroon ng ayuda sa mga jeepney drivers. And wala namang masama na ipatupad yung mga mabubuting patakaran ng previous administration. Hindi naman bawal na gawin yung mga mabubuti ng nagawa Gano'n naman talaga ang governance para kang mosaic. You build on what was built. Yung magaganda, ituloy mo lang. Okay, Giselle. Okay, kaya na. Thank Okay, you, Giselle. Kuya. Maraming salamat. Thank you, Giselle. Maraming salamat, Giselle. At Kuya Serillo. Ayan, nako. Ito ngayon na isa pang tanong, Atty. Vic. Kayo po ay matagal na naging kasama ng Pangulong Marcos. Ayan. Ngayon, ang nilulupit ng mga aligasyon ng dating Pangulong Digong na ang Pangulong Marcos ay gumagamit ng droga. At meron din pagkakataon na sa isang rally ay hinamon nyo ang Pangulo na sumailalim sa hair follicle test. Ayan. So, ang tanong po namin sa inyo, Atty. Vic, bilang matagal na nakasama at kaibigan ng Pangulong Marcos, kayo pa naniniwala na gumagamit ng droga ang Pangulong Marcos? Sa'yo ko rin unang sinagot ito, Lakay Deo. If you may recall, kayo ang unang nag-interview sa akin patapos magsalita. Si Pangulong Duterte noon na merong isang kandidatong hindi dapat iboto dahil gumagamit ng illegal na droga. I remember this very clearly. Nagtawagan tayo around 8:30 or 9 in the morning. Hindi ko na lang maalala ang araw. Ang sagot ko, we do not feel alluded to. Yan ang aking sagot. At ako rin ang nagpakita ng kanyang negative results. Sapagkat bukod sa St. Luke's, meron pa siyang negative result na isinumite namin noon nung siya ay nagre-renew ng kanyang lisensya sa PNP Firearms and Explosive Unit or Office. So pinakita ko ito sa PIDEA. Hindi ako nahinto sa PIDEA. It was my judgment call. Pagkatapos ko ng PIDEA, tutuloy ako ng NBI.
Binigyan ko ng kopya NBI. Pagkatapos sa NBI, sinilbihan ko ng kopya ang Office of the Chief PNP. Ganun ko pinagmalasakitan yung aking kasama nung araw para hindi siya mamolestya at hindi siya, ang fear ko nung baka mamaya may checkpoint, padapain kami lahat sa kalsada, pahalikin kami sa asfalto at gawin kahiya-hiya yung senaryo. Nagpapatuloy yung istoryang ito, katangi-tangi itong issue ng droga sa kanya. Hindi mamatay-matay. At dahil ako ang nagpakita ng resulta niya sa PIDEA, sa NBI at sa PNP, pati ako, Lakay, ay natatanong bakit daw ako nagpakita ng peking resulta. Kako hindi peke yung resultang ipinakita ko. Pati ako ay sinisingil na ako raw ay nagsinungaling sa sambayan ng Pilipino. Now, when credibility is on the line, kaya nga ang sabi ko, para matapos yan, baka makatulong pa rin siya sa akin, di sumailalim ka sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Para pag yan ay nag-negative, masasabi ko sa sambayan ng Pilipino, wala akong ipinakitang tansong resulta. Ngayon, pag yan ay iba resulta, sagutin mo. Patawan mo yan Pero wala akong sinabing siya ay gumagamit ng droga. Anong masama? Yakagin mo ang Pangulo ng Pilipinas sa sumailalim. Sa isang drug testing, yan ang issue sa iyo. At pangalawa, kinakailangan leadership by example. At malinaw yan, uulitin ko. Article 11, Section 1, public office is a public trust. Therefore, all public officials must be accountable at all times to the Filipino people. Ayan. So, in short, to make it clear, Attorney Vic, kayo ay naniniwala na hindi gumagamit ng droga ang Pangulong Marcos, pero para sa kalinawan ng bayan, dapat sumailalim siya ng drug test. Tama, kailangan sumailalim. At hindi lang siya. Kung talaga nagdududa ang tao, di lahat ng napapabilang sa executive department dahil yung paratang na yan, hindi mamatay-matay. O bakit naman tayo iiwas? Hindi ba't karapatan ng bawat Pilipino malaman ng estado, ng kalusugan, ng katinuan, ng pag-iisip ng bawat namumuno sa kanyang bansa? So, nung kayo ay nasa Malacanang, wala kang personal knowledge na gumamit ng droga ang Pangulo. To be fair to him, wala ako nakitang gano'n. To be fair to him, hindi ako naririto para maging controversial just for the sake of, pag-usapan. Hindi. I value my integrity. I value my credibility. Isa pa, Attorney Vic, ayan, bago si Sister L, ang sabi ng Pangulong Marcos, kinu-question niyo ang 2025 budget. Ayan. Iniingat, kinu-question nyo, may mga blank items, maganyan, doon sa Bicameral Conference Committee report. Ang sabi ng Pangulong, ito daw pang gugulo niya sa General Corporations Act 2025, bahagi daw po ng destabilization laban sa kanyang administrasyon. Tama po ba? May binabalak ba ang oposisyon ng grupo ninyo na ma-destabilize ang Marcos government administration? Sister El at Lakay at mga kababayan, meron bang destabilizer na kumikilala sa saligang batas? Meron bang destabilizer na kumikilala sa Korte Suprema? Meron bang destabilizer na tumatakbo sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang 2025 budget? Saan ka nakakita ng destabilizer na rule of law ang pinapairal? At itong 2025 GAA, ito ay produkto ng very poisonous legislative process. Nakita ng sambayan ng Pilipino, 28 items sa final ratified, approved, and signed Bicameral Conference Committee Report Blanco. Nagkakahalaga ito ng 241 billion pesos higit kumulang. Hindi ito ang tamang proseso ng pagpasa ng budget. Lakay, alam ng mga SK chairman, SK sanggunian, alam ng mga sangguniang pangbarangay, ng municipal council, ng city council at ng provincial council kung paano ang tamang pagpasa ng tao ng budget. Tanungin mo, yung barangay kagawad dito sa iyong syudad, dito sa Star City, kung pwede kayong magpasa ng isang panukalang budget ng barangay na merong isang item na blanco. Tanungin mo, kahit sinong matinong barangay official, kung pwedeng magpasa ng isang tao ng budget kahit may 1 centavo na blanco. Hindi maaari yan. Pero ginawa nila sa 2025 GAA. Wow. Pero sinasabi ng Presidente, nung daw pirmahan niya, wala ng blanco.
Hindi naman namin sinasabing blanco yung GAAY. Siya lang naman nagsasabing walang blanco sa GAAY. Ang blanco yung Bicameral Conference Committee report na siyang nagiging sandigan, haligi at pundasyon ng tamang general appropriation. Kaya nga may blanco doon. Kung yun ay napunuan na pagdating ng GAA, ang ating hinahanap lakay, kaninong makating kamay yung nakialam dyan sa Bicameral Conference Committee report? Sino naglagay ng mga halaga doon sa blanco? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? O marami sila? Ito yung ating hinahanap. Ito yung nais nating panagutin. Sapagkat yan ay malinaw na legislative, it's a falsification of legislative document. At kung sino man ang nakialam doon, walang authority yun. That's usurpation of legislative authority. Eh, anong sabi ng gobyerno, Atty. Vic? Siya ang nag-fill in the blanks. That's why up to now, Lakaya, hinihingi natin yung kopya ng enrolled bill, walang mapakita ang House of Representatives. Kami ay nagtungo doon sa kanila tinatawag na archive section. Ang nakalagay sa archive section, yung kopya ng enrolled bill na hindi pirmado ng Speaker of the House, hindi pirmado ng Senate President, hindi pirmado ng Secretary General, hindi pirmado ng Senate Secretary. Ibig sabihin, hindi ito yung totoong enrolled bill. Nasaan yung enrolled bill? Dapat yan ilabas. Yung enrolled bill ang hinahanap ninyo. So dahil dyan, attorney, dito po nagugat itong inyo pong inihain na petisyon para po i-declare ang unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. Isa lamang yan sa apat. Ang unang-unang basihan natin, hinijack ng Vice-Cam, yung NEP. Yung Vice-Cam, wala sa budget process yan, Lakay. Di ba't nagdidinig tayo ng budget galing sa NEP, yung National Expenditure Program. Yung NEP, ito yung panukalang galing sa Pangulo na pinag-aralan ng Executive Department, ng mga cabinet secretaries niya, ng mga iba't ibang ahensya. Pinag-uusapan yan sa mga iba't ibang departamento. It will be reduced into the NEP, yung National Expenditure Program. Ito yung ibinibigay niya sa Kongreso. Dapat dito lang maglalaro yung panukalang budget for the coming year, 2025. Hinijack ng Vice-Cam. Ibang-iba yung itsura nung GAA doon sa pinagmulan nito ng NEP. Ibang-iba nagbago. Pangalawa, higit na malaki yung budget na ibinigay sa public works kesa sa education sector. Nasa 1 trillion mahigit yung public works at ang education sector nasa 900 billion lang. Malinaw din sa ating saligang batas yan, Lakay, Article 14, Section 5, that the education sector should be given the highest allocation budget priority. Walang iba, education sector. And maisingit ko lang, bakit talagang dapat i-declare ang unconstitutional ito. In spite of the fact, yung findings ng EDCOM 2, yung Second Congressional Commission on Education, talunos-lunos ang estado ng ating education sector. Alam po ninyo mga kababayan, 25% sa ating kabataang edad, 3 to 5 years old, malnourished. Findings ito ng EDCOM 2. At bukod dyan, ang findings ng EDCOM 2, halos lahat ng grade 4 students sa public school, halos lahat walang kakayahan maging grade 4. Ang sabi ng EDCOM 2, Lakay, halos lahat ng grade 4 students dapat grade 1 lang. Ganyan kalala ang education sector natin. Sabi din ng EDCOM 2 na 70% ng ating mga school buildings ang dapat nang i-demolish o ipagawa o kumpunihin. Meaning, for every 100 school buildings, 30 lamang dyan ang safe at dapat gamitin at pakinabangan. Anong ginawa nila ngayong 2025? Imbis na bigyan ng highest budget allocation ng education sector, binawasan pa ng Bongbong Marcos administration ng 31 billion pesos. Patuloy na magiging mangmang ang sambayan ng Pilipino. Ganyan kalala, and according again to EDCOM 2, yung ating mga kabataan, for every 100 Filipino youth na dapat nasa kolehiyo, 65 hindi nag-aaral, hindi na tumungtong ng kolehiyo. So anong klaseng kinabukasan magkakaroon tayo? Imagine niyo, and ito pang pinaka-telling, nagbibigay ng pera sa AKAP, sa IX,
according to EDCOM2 again, ang shortage natin ng classroom, 165,000 classrooms. Alam po ba ninyo kung ilang classroom lang ang ginawa ng administrasyon ito last year? 165,000 ang kulang. Ang naipatayo lamang nila ay 847 classrooms. Buong taon ng 2024. Tingnan ninyo yung EDCOM2 report. Nandyan lahat yan. Anong ginawa sa 2025 budget? Kawawa ang kabataan Pilipino. Hindi na binigyan ng prioridad yung education. That's why we call it unconstitutional. Binawasan pa ng 31 billion pesos. Ganyan kalala ang administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi prioridad ang kabataan Pilipino. Attorney Vic, para tayo nasa meeting ni Oo, Almansi. pero eto, Lakay, meron pa akong Sige. nabanggit ko po kanina eh. Alam po natin na maraming beses ninyong dinipensahan si Pangulong Bongbong Marcos, katulad ng nabanggit namin ni Lakay, maging sa mga kritiko niya po noon nung siya ay hindi pa Pangulo. Pero isa po sa mga matunog at usap-usapan po ngayon, itong mga karaang araw hanggang ngayon, yung inyo pong naging speech tungkol po dito kay na tila ba parang sabi nga ng mga nababasa natin online, mukhang pasarin mo ito kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ay may binitawan na yung ilang mga kandidato ay mukhang pinabili lang ng suka yung ilan at nag-file ng COC. Pero kayo po ay may nabanggit sa isa po ninyong sorte, sinabi niyo po na maraming beses ulit ka mang napabili ng suka. Pero ikaw po ay may diploma at nakapagtapos. Pero totoo po, mayroon po kami statement noong October 23, 2021, attorney. Ito po ang sinabi ninyo, na nag-stand kayo sa degree confirmation na inisyo ng University of Oxford. Pero attorney, ang tanong po hindi nga ba nakapagtapos o nagkaroon man ng special diploma ang Pangulong Bongbong Marcos dahil doon po sa speech niyo ay parang sabi nila indirectly saying ng Pangulo ay hindi nakatapos ng a proud member of Team Suka. Sapagkat ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng Peking Ginto. At totoo rin yun, mga kababayan. When I was young, ilang beses ako nautusang bumili ng suka ng aking ina. And I take pride and I take joy pag inuutusan ako, Lakay. Dahil nakakabili ako ng chewing gum sa sukli. Nakakabili ako ng popsicle. Nakakabili ako ng chicheria. Of course, pag uwi mo, pag entrega mo ng sukli kay nanay, papaliwanag mo. Hindi naman gagalit ang nanay mo. Basta pinaparatangan na mga Team Suka, okay kami doon. Sapagkat lahat ng Pilipino ay gumagamit ng suka. Ang sinasabi ko lamang, basta't ako, nakakasiguro ako ay graduate ng kolehiyo. Ako ay graduate sa University of Santo Tomas ng aking kolehiyo. Ako ay graduate, meron akong certificate ng pagpapatunay mula At bilang panghuli, Attorney Vic Rodriguez, sir, bilang at guest candidate ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, ayan. Nasa inyo po ang pagkakataon ng attorney para kausapin ng ating mga kabayan na kung bakit ikaw ang kanang ibobotong senador sa darating na election. Maraming salamat ulit, Lakay Deo at Sister El sa ating mga kababayan. Ako ay nagpupunta sa mga ganitong programa, handang magpasuri, magpasukat, magpatimbang at magpakilatis. Kinakailangan po nalalaman natin kung what's at stake for our country this coming midterm election. Ang problema po ay inflation. Ang problema po ay yung laganap na kahirapan, kawalan ng trabaho, kawalan ng oportunidad, ang pagtaas ng kriminalidad at incidents ng droga. Ako po ay naririto tumugon sa hamon. Bilang pamunuan ang tunay at maisog na posisyon, lalabanan ko po ang korupsyon, babantayan ko yung taunang budget, at bilang senador ninyo, aking aamyendahan ng plunder law, ibababa ko ang threshold from 50 million to 1 million, at pag nagawa na ho natin yan, papanukala kong maibalik ang death penalty sa lahat ng mga kahatulang guilty sa kasong plunder. At pag nagawa na po natin yan,
nais ko pong isabatas yung standardization of wages. Yung pagkakapare-pareho ng sahod ng mga manggagawa dito man sa Mega Manila o sa probinsya dahil hindi totoong mas mura ang buhay sa probinsya, hindi totoong mas mura ang manirahan sa probinsya. Kaya po ako ay nangihiram ng inyong mandato kung sakasakali na ako po ipapasa sa inyong sukatan, sana ho'y matulungan ninyo ako maghatid ng bago sa Senado ngayong 2025. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez po, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat. Alam mo na kayo, buti talaga, hindi natin inisa-isa yung mga tanong tungkol sa plataforma ni Attorney, isang bagsak na eh. Ayan. Maraming salamat.